I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Saldi. Bago mag-grant yung ano po. Bago matapos. Oo. Okay. Sorry. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes, tumatagal ka. Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted na o hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. So ang tanong sir, nakakulong po ba siya? He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Sir, mag-update lang kami kay Atong Ang and Zaldico in particular. Kasi latest from ang Atong. alam natin, nag-notice na lang ho yata ang waiver. Yes, to be posted. nag-apply kami ng Red Notice September 2025. Yung Interpol sa France, hindi pa gina-grant yung Red Notice hanggang ngayon. So September, complied na kami sa kanya. September 2025, nag-apply na kami. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti, ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the Red Notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines. The red notice is the only hope we have, Sec, no? Yes, for it's him the only to get hope him we have. back. Yes. I'm confident makukuha natin yun. Do you have a timetable? You have the Wala lang. Wala But naman. we are working very hard on that. Paano po pag umandar na po yung political asylum po ni Zaldico? Mas mahihirapan na po ba tayo? Mawawalan saysay na po ba yung red notice? Unahin muna natin yung Red Notice. Kukunin namin siya bago... I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Saldi. Bago mag-grant yung ano po. Bago matapos. Oo. Okay. Sorry. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes, tumatagal ka. Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted na o hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking. Kaya iba ang level doon. Na ban sa lahat ng mga bansa talaga. Sec, why are we that confident that we will be getting ko soon? We're working very hard. Hindi talaga ako tumitigil dyan. Yung nakuha siya sa Czech Republic, agad-agad pinadala na yan DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor, di ba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Rough on him, like we know he's Well, he was in Portugal. Kasi ito yung last itinerary niya eh. Portugal, Italy, France, Prague, tapos pa-enter siya ng Germany nung napigil siya sa border. Ayun yung naging ano niya. Net 25. Yes po. Hi, Sir Mads po from Net25. Sir, yun bang political asylum request ni Zaldico sa France? Tingin mo ba malaki yung epekto niya kaya natatagalan tayo sa pag-release ng Red Notice? Hindi naman. Kaka-apply niya lang last week ng political asylum. So, the Red Notice has been 6 months ago na kami nag-apply. But it's not related to the two. Walang kinalaman yan. Ano kaya, sir, yung nakakapagpatagal? You have to ask Interpol. I wouldn't know. Hindi ko alam talaga. Pero hindi siya, sir, napag-usapan yung meeting ni President with the representative of the I was not there, so hindi ko alam ang anong napag-usapan nila. Thank you, sir. Pat Tribune. Sir, Pat Santos po. Sir, ang tanong ko lang, parating na yung November na election ng barangay PSKE. Sir, marami magugulang na incumbent. Alam mo, ngayon pa lang, Gapangan, hindi kaya ng COMELEC manpower nila na talaga sa dami ng barangay.
kagawad, yan tumatakbo. Sir, anong tulong may bibigay ng DILG? May police kayo at saka yung mga multiple force nyo. Ano ma-assure nyo na mababantayan ng maayos ang eleksyon na to 2026? Well, we will go over and above what we usually do. Ang police presence will be 24/7 kasama mga kandidato doon sa barangay. Usually, nag-assign kami ng 1 policeman per candidate. Basta local or enhanced yan lagi. Magkakaroon tayong total gun ban. Pero pinakamahirap sa lahat ng eleksyon ng barangay Kasi personalan yan pamilya sa pamilya, kapitbahay sa kapitbahay, kumpare sa kumpare. Pinakamahirap sa lahat yan. So, but we will go over and above our ordinary measures para to reduce as much possible the violence that goes on. Yung gapangan, sir, sa gabi. Yan, nag-aayar yan. Sila na magbabantayan dapat nun. Sila na yun. Diba? We cannot yung ganung kapangan. I don't know if it's myth or it's true or diba? Kasi sa Cavite hindi naman uso yun So, yung ganyan, titignan namin kung ano magagawa namin. And we will investigate and we will make procedures na para hindi mangyari yan. Thank you, sir. Next. Hello. Hi, sir. Hi, Sec. Good morning. Here po, Hannah from Billionaire News Channel. Sir, 2 questions lang po on politics. Recently po, yung Tulfo brothers, particularly Senator Raffy, lumitaw po sa isang survey na he tied with VP Sara on the presidential polls. Pero yung Tulfo brothers po, tumanggi na silang magpasama sa mga survey and in fact, lumitaw po yung pangalan ninyo. Sabi ni Senator Erwin, since nag-express din po kayo ng intention to run for 2028, ano pong masasabi ninyo dito? Will this change your mind into a possible run for 2028 presidential polls? Well, everything's fluid. But as of now, my heart is set on going back to Cavite talaga. So we will see when we cross there. We'll cross the bridge when we get there. But I miss home. This job is exhausting. Ang DLG, kala nyo, maporma, mayabang, bangis, di ba? Pero nakakapagod ang trabaho na to, Wala kang kausap na normal araw-araw. Araw-araw kausap mo. Politiko, police, DGMP, wala kang normal na kausap dito. Kaya exhausting ang trabaho to. It's wearing me out, but I will never be defeated by a job. Lagi akong above my job, no matter how hard it takes, kahit mapuyat na ako, kahit makaaway ko na lahat, gagawin ko ang trabaho ko lagi. Pero meron po bang groups na before that approached you regarding 2028 polls? Wala. Okay po. Thank you, Sec. No. There have been no organizing, no political groups. Walang minigusan. Sige, dito na. Please get the microphone. Morning, Sec. Leia po from UNTV. Sir, gusto lang namin malinawan, saan po ang huling location ni Zaldico at saka ano ang nangyari nung sinasabi dati na nahuli siya and then eventually sinabi na pa-stop lang pala. So ang tanong, sir, nakakulong po ba siya? He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Pinadala si Secretary Vida at yung ambassador natin kagad doon. Anything that happened after my information to the president, hindi ko na alam kung anong nangyari. So, hanggang doon lang yung alam ko na nangyari. Sir, saang bansa po siya na-detain? Sa boundary siya ng Czechoslovakia at Germany. Papasok siya ng Germany nung na-detain siya. Dinala siya sa Prague. And after, I think 72 hours na pakawalan siya. Sir, sino ba dapat ang nakikipag-coordinate kung gano'n na nakakulong yung isang tao na may kaso Actually, sa... DFA took lead. Silang nag-lead, tsaka DOJ. They took lead into this matter. Sir, anong reason bakit siya napasta? I don't have the exact details. Alam ko lang natigil siya. Tapos ang na-present siyang passport, Philippine passport na expired. So, Philippine passport ang present niya, hindi yung sa Hindi yung sa Portugal, hindi Portuguese.
Kasi yung Portuguese passport, matagal ng theory namin na daw may bahay siya eh. But apparently, visa lang pala binigay sa kanya, hindi passport. Kaya nag-apply siya for asylum sa France. Next. Ma-follow up ko lang. As of now, nasa Portugal talaga siya. Or nasa Czech. Nasa France siya. France na ngayon. France na Meron siya. po, posible ba yun, sir, na yung Philippine government parang coordinating with the French government o French government para mapigilan yung hinihingi niya na asylum? Ayun naman, I think there are conversations going on to that effect. Nag-uusap naman sila. He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros yung isang bahay na ganun. So, doon siya ngayon, nag-stay. Tsaka yun,